Kana ng I have arrived in San Pedro Island. Grabe. I'm so excited. Hi guys! So welcome to my vlog. Okay, I just arrived here in the island. And actually kakalinis ko lang din ng room where I will be staying. And right now, I'll be talking to you the reason why I am here. So most of you don't know that our roots can be traced here in the island because my grandfather from my father's side actually lived here. He grew up and he lived here in San Pedro Island. Nung nagkaasawa siya, lumipat sila ng nanay ko or ng lola ko, ng father's side, doon sa mainland. And doon na sila nagbuo ng kanilang sariling family. But during those times, palagi pa rin din silang pumupunta dito. Kaya yung papa ko at saka yung mga kapatid niya, kilalang kilala din sa lugar na to. Kaya pag pumupunta din kami sa island, pag bumibisita, yung mga tao din dito, nakakakilala pa rin sa amin. And mostly naman sa mga nakatira dito is mga pinsan or mga kamag-anak din namin. Kaya ako nandito is because of the idea that my grandmother has instilled to me when I was still a student. During the pandemic kasi, yung online classes, I stayed with my grandma kasi walang signal sa amin. And mas malakas kayong signal reception sa kanila. So nagstay ako doon for I guess one semester. Oo. And in one of our conversation, she mentioned to me na she used to come visit here in the island alone. Nasa-stay daw siya ng 4 days until 1 week. Na siya lang mag-isa. And nagpe-play din daw siya ng ukulele under the moonlight. Kasi madalas siyang pumupunta dito pag full moon. So ayun, the idea started with my grandmother. Na-influence niya ako. I planned to come here when I was still a student. Pero hindi ko talaga siya maisingit-singit sa schedule ko because as a student, ang dami nating requirements, ang dami activities. So naisip ko siguro right after graduation na. Right after grad, opportunities came. So I went to the city to work and the idea was still inside of me. Parang gusto ko pa rin siyang ipagpatuloy. Kaya nung pa-ending yung semester, nag-prepare na ako kung ano yung mga kakailanganin ko. So I will show you the things that I bought for me to survive here in the island. So I was looking for a device that is solar powered, that is able to provide me light during nighttime, that is a radio in itself, that is a flashlight in itself, and I will be able to charge my phone from it. I know it's kind of impossible kasi parang ang dami kong hinahanap sa isang device. But luckily, when I entered 578, eto talaga yung una ko nakita. So ngayon ipapakita ko na. So this is it guys. Pagpasok ko, eto talaga yung una ko nakita. It is solar powered. It is a radio in itself. It has 3 light bulbs and
may flashlight na din siyang kasama. And pwede din akong mag-charge ng devices dito. It comes with a portable panel, 3 light bulbs, and the device. Ayan siya. See, it is a radio. It is also a flashlight. And pwede din ako mag-charge ng device ko dito. Ayan. So, chinarge ko muna yung device. You know what, this thing, I took this as a sign to push through to my plans to come here in the island. Kasi I was looking for a device na parang impossible. Diba? A flashlight in itself, able to provide lights, a radio in itself, pwede na gawing charger, solar power pa. So parang feeling ko, parang imposible naman makahanap ako ng gawing device. So nung nakita ko talaga siya, parang feeling ko, I think this is a good omen. This is a good sign para i-push through ko yung plan ko. So ayun, binili ko talaga siya agad nung nakita ko siya. And nung trinay ko, okay naman, gumagana din naman yung lights, 3 light bulbs, kaya niyang pailawin ng sabay-sabay. And try na rin ako mag-charge ng phone. Hindi siya nakakapuno, unfortunately, pero okay na, nakakadagdag naman ng percentage. And gumagana din yung flashlight niya. And then trinay ko din yung radio, okay naman. So parang feeling ko, okay, this is a steal. Maganda siya. Oo. Magagamit ko talaga siya dito. Another thing that I bought is a portable stove. Though I shared to you on my previous vlog that I was able to learn how to start a fire. Kasi tinuruan ako ng auntie ko. But my dad still advised me to buy a portable stove. Bakit? Kasi maraming instances daw na hindi madaling makapag-start ng fire. Maybe sobrang lakas ng hangin, hindi ka nakakagawa ng apoy, or hindi kaya malakas yung ulan, basa yung mga panggatong and all. So, mahihirapan talaga ako mag-prepare ng kung ano-ano dito. So, ayun sinabi ni Papa na bumili ako ng portable stove for my own convenience. Hindi ko lang naman magagamit siya in my stay here kasi pwede naman namin daw siyang gamitin in our future travels. Pag punta kami dito as a family, di ba? Or pag nag-camping kami, pag nag-beach kami. Diba? So marami din siyang pakinabang. Isang gastos mo lang, pero matagal mo naman siyang mapapakinabangan. So I'm also going to show you guys the portable stove that I bought. So this is the portable stove guys that I bought. Up. Ayun. Comes with a manual. Ka-plastic pa siya. Hindi ko pa siya nagagamit, but we tried it na nung binili ko siya. Ayan. And I also bought 2 cans. Dito lang ako mag-refill sa island kasi nung nagtanong ako sa binilan ko neto, sabi nila may nag-refill din naman daw dito sa island. So yun, dito lang ako mag-refill. When I told my parents about my plans to stay here, they're very supportive. Especially my mom, because she is the one who really pushed me to start vlogging. Kasi she is a fan of a lot of vloggers. Mahilig talaga siya manood ng vlogs. And palagi niya ko na-encourage na mag-start daw ako ng vlog. Since I also do want to be in front of the camera, and I also love to share the things that I experienced ko, the things that I learned, ganyan. So ayun, ito, I'm starting a vlog now. And I'm documenting everything na magaganap sa experience ko na to. Though, the idea to come here in the island was conceived way before I planned to start a vlog. So, I'm not just here sa purpose of pag-vlog. I'm here para mabigyan ng sakatuparan yung plano ko nung student pa lang ako. I also talked to my grandma before ako pumunta dito. And she was very glad na naisip ko daw yun. Ayun, shinare na naman niya ulit yung mga experiences niya nung araw na pupunta daw siya dito, na siya lang daw mag-isa, and she stays here for a couple of days daw. And ayun, sabi niya,
sure daw siya na mag-enjoy ako dito. And ayun, nagbigay din siya ng maraming advices kung paano ako magso-survive. So ayun, I feel very supported ng pagpunta ko dito. Kaya I am very much excited sa kung ano yung mga magaganap. So right now guys, I am thinking to buy potable water. I don't know kung saan ako makakabili, but I will ask Nanay And siguro bibili na rin ako ng pancit canton because I planned na bibili muna ako ng ulam doon sa mainland before ako pumunta dito. Nakalimutan ko, naalala ko na bibili pa pala ako ng ulam tsaka bread nung nasa pump boat na ako. So ayun, wala na akong magawa. Bibili na lang ako ng pancit canton. Pancit canton talaga yung unang ulam ko dito, no? Grabe naman. But I have prepared a meal plan naman talaga kung ano yung mga kakainin ko and i-prepare ko in the days ahead. So, ayun, abangan nyo rin yun. Thank you. Hi guys, I just finished my lunch. So kanina, I was talking to Nanay Nida and her husband. Na-mention nila na mahangin daw talaga dito ngayon sa island. It's because it's habagat. So when we say habagat daw, yung wind is coming from the mountain papunta dito sa island. And pag amihan naman daw, yung wind naman galing sa Pacific Ocean which is sa likod lang ng island, papunta naman doon sa mountains. So yung habagat nangyayari daw siya sa month ng August and September. Yung amihan naman, October, November, December, January, and February. So sa month naman ng March, April, May, June, July, yun naman yung summer. And yun daw yung mga month na magandang bumisita dito sa island kasi kalmado yung hangin at kalmado yung dagat. But you know what, I'm still enjoying it. Kahit na ang lakas ng hangin, ang lalakas ng alon, I still find it peaceful. I don't know. Ito talaga yung pinunta ko dito. I love the breeze. I love the sound of the waves. Share ko lang din sa inyo guys na tuwing habagat, maraming nagkakasakit, nagkakaubo, nagkakasiponan, etc. So the reason daw behind it is because
yung mga poisonous na mga halaman from the mountains, natatangay daw kasama ng hangin papunta sa mainland. So yun daw yung reason. I don't know if it is backed up with science, pero yun talaga yung sabi nila. Okay, so much for kwentuhan. Maghuhugas ako ng pinggan because mamamasyal pa ako sa baryo. Wala tayong i-waste na time dito, guys. Susulitin natin bawat oras na nandito tayo sa island. Okay guys, so mamamasyal tayo ngayon dito sa San Pedro Island. Pupunta tayo ng baryo. Doon, mas marami kami mga cousins. So, tingnan natin. This is Pio and Pilar. Ito yung sikat dito eh. Palagi ko itong naririnig eh. Hi guys! Nandito ako ngayon sa isang church. Nagpapahinga muna ako kasi sobrang init talaga at pinagpapawisan na ako. And I think malapit na ako sa town proper. Sabi nila, if it's your first time daw to visit a certain church, you're allowed to make a wish or a prayer. And that wish or prayer will most probably be granted by our God. But it's not really my first time na pumunta dito. Pero hindi pa talaga nakapasok o hindi pa ako nakapasok. Dumadaan lang kami dito before. I still make a wish and I also utter my prayers. And I do believe that prayers work. And kailangan lang talaga yung prayer na yon will be accompanied with grind. Kasi mas dinidinig ni Lord yung prayers mo if nakikita niya na pinaghihirapan mo rin. Okay guys, so nakarating na ako dito sa town proper. Sobrang lapit na pala talaga niya sa... Ay, town proper? Barangay. Anong town proper? Sa barangay. O, sobrang lapit na lang pala talaga sa church. Konting lakad na lang. So, nag-detour ako. And then, pumasok ako dito sa isang eskinita. I'm not really sure if nakapunta na ako dito. Hindi pa. Ito yung school nila, guys. Hindi na ako papasok doon kasi parang may nagmi-meeting and kakahiya naman na makadisturbo tayo. So, maglalakad-lakad muna tayo dito. I am a member of IFI. Kaya na-shock ako na meron pala kaming church dito. Hindi ko alam yun. Sige, tara, lakad tayo. These are the rules of
Kaya always be a responsible tourist. Take nothing but pictures and leave nothing but footprints. This is the way to the Blue Lagoon, but we are to explore that some other time. Since mag-isa lang ako and unfamiliar pa yung daan, so feeling ko it's treacherous. Kaya wag muna. Next time na, if I'm able to make friends here in the island, magpapasama na lang ako. Hopefully, I will make friends here. I'm on my way back to our cottages. See you there! I am back again at our cottages. Nakakapagod, but it was worth it. I wasn't able to open my camera the whole time na nag-ikot-ikot ako dun sa barrio. But I happened to bump into one of my batchmates. Nag-usap muna kami for a while, and moments after that, nung pauwi na ko dito, nakasalubong ko yung ate ng classmate ko who happens to be an elementary school teacher here at San Pedro Island. So nag-suggest sila ng mga attractions to visit, but they suggested na I should go there with someone para safe. Kasi God forbid may mangyaring masama, at least may tutulong sa akin, di ba? So ayun, maghanap muna ako ng maraming friends around the island para may kasama akong mamasyal. Now for the rest of the afternoon, I will just spend it here watching the sunset and just admiring the slow-paced lifestyle. And I guess that's it, guys, for our day 1 here in San Pedro Island.